ating lahat. Muli po nagbabalik ang inyong lingkod para sa ating FB Live ngayon. At ngayon po ay Wednesday, ang araw ng ating midweek. Pero syempre ngayon ay mapapansin niyo po, kasama ko ang ating mga kapastoran dito sa Jesyang Pangarap upang makasama po natin sila sa pagtatalakayan natin at pagtutrowback natin. Dahil today ay Throwback Wednesday natin kasama ang ating mga pastor. Dahil po sineselebrate natin ngayong buwan ang anniversary, 26th anniversary po ng Jesyang Pangarap. At dahil nga po sa lumalagay po na virus ay hindi pwedeng magkaroon ng selebrasyon, di ba, ng mga pagtitipon. Pero syempre gagawin pa natin ng paraan upang patuloy po natin ma-celebrate din syempre yung pinakamahalagang araw ng Jesyang Pangarap Church. So ngayon po, syempre huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-comment at i-share po ang video na ito pang marami po syempre makapanood din at maabot din po katulad ng mga iba naming mga kasamahan, di ba? Yung mga nasa bahay lang, ayan, para po mapanood nila yung mga dati nating mga nakasama, yung mga kasama po nila dati pa na nasa iba-ibang lugar na ay maabot din po. So yun po, don't forget to like, comment, and share. Comment nyo lang po kung ano yung mga gusto nyo sabihin sa ating mga pastor at welcome na welcome po kayo. So, sa araw po ito, syempre bago natin simulan ang ating mga pag-uusap, ang ating pagtutrowback, syempre sisimulan po muna tayo ng isang panalangin ng ating Pastora Glenda. Sige po, tayo po ay mukhang manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw ang Diyos na napakabuti, Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Patuloy namin pinaglilingkuran at paglilingkuran, Panginoon, hanggang sa Ika'y dumating. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pag-alala ng mga bagay na kabutihang ginawa mo para sa amin, O Diyos, na kami, Panginoon, nakakilala at naglingkod sa iyo. Sa oras na ito, patuloy sa aming pag-alala, makapagbigay po ito ng kalakasan pa, Panginoon, sa amin at makapagpalakasan po kami, hindi lamang po kami, kundi lahat ng tagapakinig at naging bahagi ng ministry dito, Panginoon, sa lugar ng Pangarap. Panginoon, patuloy mo kami linisin at patuloy mo kami bigyan ng malinaw na pag-alala, Panginoon, at pangunahan mo kami sa lahat ng aming gagawin. Ikaw ay patuloy na ina-acknowledge namin sa aming kalagitnaan dahil sinabi mo, Panginoon, dalawa at nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya Lord, salamat. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Ikaw po ay aming patuloy na tinataas sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, so gaya nga po ng sabi ko kanina, no, anniversary, sineselebrate namin ang aming 26th anniversary at simula po ngayon ay tuloy-tuloy na syempre ang ating pagtatalakayan patungkol sa ating history ng ating church. Ayan, lahat po ay matatalakay natin para naman malaman ng bawat isa, lalo na ng mga members natin dyan, di ba, na mga bago pa lang at hindi pa alam talaga yung history ng church, kung sino ba yung mga nagsimula, sino yung mga nag-pioneer, sino yung mga nagsimula, di ba, yung mga gawain, paano ba sila nagsimula. Lahat po yan malalaman natin simula sa araw na ito at sa mga susunod pa nating mga FB Live. So, ayan, so kung mapapansin nyo nga po, apat po sila ngayon, parami na kami ng parami, di ba, at may nag-isa po kaming girl. Pastor Mario, ang nag-isang lalaki namin dito ngayon sa FB Live namin ngayon. Ayan, Voice Over Flower. Ayan, so wala po ang aming senior pastor ngayon, pero syempre patuloy din po nating ipanalangin syempre ang ating senior pastor na siyang kasalukuyan po na naglilingkod syempre sa ating komunidad ngayon. So sila po ang ating mga kasama ngayon at pakinggan po natin lahat ng mga sasagutin nila, kung kabisado pa ba nila, kung paano sila nagsimula, naaalala pa ba nila, at syempre maganda na magkaroon ng throwback din paminsan-minsan, di ba? Lalo na po at 26 years na syempre ang Jesyang Pangarap Church. So simulan na po natin ang ating tanungan at sagutan. Ayan, so paano po ba kayo nakakilala sa Panginoon and paano po kayo na-involve syempre dito sa Jesyang Ministry? At syempre dati hindi pa naman po Jesyang, no? So tagal na po na nagsimula itong ating ministry. Pero paano po kayo na-involve sa ministeryong ito? Hindi pong nais na unang sumagot? Pinakamatanda daw. Sino pinakamatanda dyan? Dahil nag-iisa siya. Okay, dahil nag-iisang girl. Nag-iisang lalaki. Ayan. Okay, so si Pastor Mari po muna ang nasagot. So, paano po kayo na-involve sa ministry po? Actually, 1993 ay nung una ako makakilala sa Panginoon, that is 1993. Yan po ay 21st birthday ko. Nung ako po ay umuwi dyan sa aming bahay, hindi ko po alam na mayroon pong Bible study noon dyan. Nung araw na yun, nakatakda na talagang mag-inuman kami ng mga barkada ko, magkakatay kami ng aso, pero nagkaroon na mayroon palang Bible study doon sa bahay noon. At
siguro yun na talagang kalooban ng Panginoon na makakilala ko. Mula noon, nung ako nakakilala, ay yun na, tuloy-tuloy na yung hanggang sa ako naglingkod na sa Panginoon at hanggang sa ako nag full time na rin sa ministry. Sobrang tagal na. Hindi pa ako nabubuhay nun ah. Ayan, so, sige po, next po. Ako na. Yeah. Ako po ay produkto ng isang Bible study rin po sa amin sa aming bahay na pinangungunahan din po ni Pastor Jimmy. At yun nga po, pagkatapos po ng kanilang Bible study ay may naitanim sa aking puso na salita ng Panginoon. At mula noon ay ako ay nakakilala po sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, at doon po nagsimula ang aking ministeryo sa paglilingkod sa Kanya. So, parang yan, Bible study po Bible talaga. study. Pasting na. Okay, so, sige. Ako po ay nakakilala sa Panginoon 1995 po. Nung ako po ay third year high school po, meron po akong kaklase na naghikayat sa akin ng Bible study rin, dun din sa lugar nila Kuya Mario. And then hanggang sa talagang walang sawang paghahayo, pagdadalaw para lang mahikayat ako ng salita ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon kasi ang Diyos talaga ay napakabuti. Dahil ano man yung sitwasyon natin dati nung tayo po ay hindi nakakilala, talagang hindi po papayag ang Diyos na hindi po tayo makakilala sa Panginoon. Then nakilala ko po ang ating Panginoon 1995 po, October din po yun. Kaya salamat din po sa taong nagdala rin sa akin dito sa Panginoon upang ako po ay makakilala sa ating Panginoon. Yun lang po. Ayan. Ako kasi iba dun sa kanila. Lahat sila parang sa pioneer na ganito nakakilala. Ako kasi year 1989 na nakakilala ako sa Panginoon. Tapos bumabalik-balik lang ako dito dahil nag-aaral ako doon. Para sa kapatid ko hanggang sa year 1993 na nag-stay na ako dito. At ganoon din na yung church namin doon din ako nakaka-attend. So, sa pagkakilala ko sa Panginoon for 4 years, at dito ako talagang nakapaglingkod ng tuwiran sa Panginoon at nagpatuloy kasama rin yung aking kapatid na isa sa mga pioneering. Ayun. So, karamihan po talaga sa Bible study nagsisimula, no? Yung pagkakilala sa Panginoon. Kaya mahalaga po talaga, no? Yung Bible study. So, syempre, simula po sa pinaka-umpisa ng ministeryo ng Jesham, ay nandito na po kayo, alam nyo lahat ng mga nangyari, di ba? And ako, hindi pa ako nabuhay nun. Hindi pa ako buhay nun, di ba? Kaya hindi ko pa alam. Tsaka mga dalaga at binata pa po kayo that time. So, syempre, kumbaga malaya pa no? Malaya pa yung nagagawa nyo po yung ministry nyo. So, ano po yung pinaka-tinetreasure nyong moment bilang pioneering ng ministry po, ng church po ito? Ano yung pinaka hindi nyo makakalimutan? Pwedeng, pwedeng nakakatawa, hindi nyo talaga makalimutan na habang nag-ministry kayo ay nagawa nyo, mga hindi nyo inaasahan, di ba? Yun po. Ano yung mga unforgettable moment ninyo as pioneer? Sige po. Ako ang hindi ko makakalimutan yung camp sa Laguna, di ba? Na kung saan ay may prophecy doon about unity na nakita ko doon. Kasi kami, mga kabataan nga dati, parang laging impact, di ba? Saan yung si pastor, doon kami, Bible study, pag may donwa, sama-sama. Kung may Bible study, parang hindi kami mahiwalay. Lalo na pagkatapos ng, di ba, ng gawain. Halos ayaw na nga namin umuwi. So yung word na unity, yun ang tinitreasure ko na hanggang ngayon ay nais ko pa rin makita sa atin dito sa church. Yun. Okay. Unity. Okay. Sino po next na gusto? Alam mo, nagre-recite lang. Siya na first time yung mga seryoso yan. Pag-aali naman natin yung ating Hindi, ako naman po ang tinetreasure ko po yung nakarating po kami sa Romblon na nakapag-mission po kami doon nila Kuya Mario, nila Pastor Jimmy, nila Ninong Bernard, at nakita ko po doon na walang yung edad, hindi batayan yung edad sa paglilingkod. Kasi nung time ako noon, parang 16 lang ako noon, kakagraduate ko lang nung high school.
sinend na kami kagad ni Pastor Jimmy sa Romblon. Kaya nagpapasalamat ako. Isang bagay yun na na-experience po namin na ginamit din yung buhay namin doon. Nag-proceed doon. Marami ring taong nakakilala sa lugar ng Romblon. Kaya isang bagay na yun yung lagi kong tinatanaw na masarap talagang maglingkod at mag-mission sa ating Panginoon. Sarap balik-balikan ng mga ganun. Kasi ibang lugar yung Oo. napuntahan eh. Romblon. Malayo-layo ah. Okay po. Tutulog Ako na muna kanina eh. Kasi wala, talo ang babae. Okay po. Sige. Okay po. Ako yung unforgettable moments ko sa paglilingkod. Yung una kaming inilaga sa paglilingkod, sa pagministeryo sa lugar po ng Waray Hills sa Upper Barangay 182. Yan. Parang siyempre hindi mo ma-express yung nararamdaman mo, hindi mo alam kung ano yung ang tawag doon, parang nakakaba na hindi mo alam. Yan. Pero salamat sa Panginoon at masarap din sa pakiramdam na yun nga, hindi ko alam kung paano kung paano ko iiwan yung dati mo nang nakasanayan, yung mga kasama mo sa church, di ba? So, yun, yung isang bagay na talagang tinitreasure ko kasi alam ko na yung pagkatawag sa amin at yung pagtatalaga na yun ay talagang tumimo talaga rin sa aming mga puso. Naalala ko pa yung awitin nun na inawit sa amin at naramdaman ko talaga kung yung pagkilos talaga ng Panginoon. Kaya naniniwala din kami na yun, isa sa katuparan ng ating sa ating mga mission, sa ating vision, diba? Yung sa pag-send ng mga missionary worker. Yun, salamat sa Panginoon kasi talagang doon namin na-feel talaga yung presence ni Lord na talaga kami ay tinawag ng Panginoon sa larangan po ng paglilingkod at pagministeryo sa Kanya. Ano kanta yun, Pas? Yung ano yun eh? Okay, Patter's Yung Patter's Pag-altar ko talaga yun yung lagi natin. Kasi ganda yung message na pang-al talaga. Only use me. Pang-al talaga, pang-calling. Isa-isa. Walk beside me. Okay, so last but not the least, Pas. Unforgettable moment ni Pas. Sa akin yung bang naramdaman ko kahit nasaan kami pupunta kasi noon, talagang kasama namin yung presence ng Panginoon. Yun yung hinahanap ko talaga. Yung, sa aming mga kabataan kasi noon, na once na nagsama-sama na kami, mapa sa church o mapa sa bahay, di ba? Kahit saan talagang yung presence ng Panginoon ay bumababa. Diba? Andoon talaga yung Tama, unity. yung pagbaba ng presensya ng Panginoon. Yan, naalala ko yung nung umalis, di ba? Nung wala si Pastor, di ba, umalis noon sa Romblon. Hindi ko makalimutan yun sa Holy Cross yung nangyari sa Holy Cross. Biyak na. Hindi, yung kung kasi na yun talagang para bang kung naranasan niyo siguro yun, di ba? Parang madadown ka. Ayun ang kung nandun Lalo ko. Pastora. Hindi, iyakin siya pa. Okay lang yun, Pas. Yung kasi yung point na parang paano na kami pag, di ba kasi yun nga yung na parang yun, sa demonyo, gano'n ba? Oo. So parang ang isip din namin na umuwi kami doon kasi may prophecy nga doon na mangyayari. Pero kasi doon nga sabi ni Pastor Marin, ba, bawat gawain talaga dito, andun nagkakapuspusan. Doon talaga yung Holy Spirit. So yung Talagang prophetic gano'n, talagang napaka-active talaga doon. kung talaga makikita mo talaga yung bang pag nagkapuspusan na magkahalo talaga yung luha mo, yung sipon mo, yung Wala nang pakialam. wala kang pakialam. lahat ng gawain. Yun. Lahat ng gawain talagang Lahat ng mga gawain na kaya nga marami rin kami na-encourage noon ng mga church na sa ganong bagay, Diba, malakas talaga mapabaptis, yung malakas yung introduce o anong paman, di ba? Pag sumama sila, lalo-lalo sa mga noon, yung
tawag dito yung overnight. Overnight prayer. Sa overnight. It's overnight. Pag nag-overnight talaga kami noon, hindi talaga pwedeng hindi bumaba yung presence ng Parang hindi Panginoon. matapos yung isang gawain ng walang iiyak, parang gano'n eh. Na, Kaya Ano talaga? nadala namin siya doon sa gawain dahil praise and worship yun. Yung 1995 yun. 1995. So parang feeling namin uwi kami na paano na, lalo yung mga kasama namin mga baguhan. Kasi syempre, lalo Tanungan na kami, lalo yung ako yung pinakamatagal doon, bakit ganun pa? Parang ano, so parang naghahanap kami ng tatay. Ako, pwede ako. Ako, personally kasi, nung time na yon talaga nag-pray ako sa Lord na, Lord, kung hindi mo talaga ako tinawag, ayoko na. Kasi ang hirap ng na, parang sasabihin kang sa demonyo ka, ganun. Pero nanaginip ako nung time na doon ako nakakita nga ng vision. Ang nakita ko nga doon, yung naka-blue, si Pastor Mario yun eh. Yung parang bang, yung merong isang nasa field na yung lugar na yun, may nakabantay na parang, yung ng Diablo. Tapos pauwi namin, may isang naka-blue, ako si Pastor Mario. Marami ang pero mas maraming umuwi na para bang naniwala doon sa part namin. Tapos nung time na yon, syempre, di ba, no, yung sa Romblon, ang sulat lang naman eh. Paano kami yung communication. Pero nung time na yun, si Pastor Ramon pala, no? Si Pastor Ramon, parang nagkaroon siya ng naghatid ba kay balita kay Pastor. At nabanggit nga yun. So for mga ilang buwan lang ba yun? Na nakita natin talagang kasama pa rin talaga namin ang Panginoon. At saka yung pag-uwi natin noon, di ba? Parang kami binagsakan ng ano? Pag-uwi pa lang natin noon, nagkaroon tayo ng tawag doon yung punta tayo dun sa ng gawain. Doon din ako sabi ko, Lord, ikaw na. Oo. Kasi nagkuhan ulit ang Panginoon noon eh. Nag-reveal ang Panginoon. So, napakaganda yun. Nalala ko tayo kahit sa mga upuan. Ayan, kaya yung sa hagdanin natin, kasi ba? Oo, yun. Nagkantala tayo, iyak na iyak. Nalala mo yun? talagang puspos na. Nakakapos sa kayo yung revelation ng Panginoon. Kaya lang parang ikaw, paano masabihin sa pangkalatang nandun na umatin sa church na yun na ito ang totoo. Pero nireveal naman ng Panginoon talaga. Kasi yun siguro talaga yung drama. At saka yung kwan na yun, bawat kwan ko noon, yung pagka sasalita ako na, halika, tumuloy ka. Bawat salita akong gano'n noon, maya, andyan na kagad yung presence mo. Kahit yung minsan, kahit yung pabiro lang na sabihin mo, tumuloy ka, hindi ka, pumasok ka. Di ba, nasa bahay tayo ng gawain, na bahay ng isang kapatiran, di ba? Biglang bubuksan ko yung pintuan, tuloy ka, pumasok ka. Nagkakatinginan nga sa akin dati sila Sister Glenda, sila Sister Tess, sila Binilda, na nagkakatinginan sila. Sino pinatuloy mo? Parang nagtatanong silang gano'n. Pero ang gawin ko doon, talaga si Lord. Presence. Kasi napakaganda nun eh, yung ganung hanggang sa kahit nung yung panahon na nila Sari, di ba? Dumami na yung mga kabataan, nangyayari na talaga. Kahit na doon sa bahay nila, Brother Brandy noon, di ba? Sila Mamtes. Tsaka yung time na yun na yung healing. Oo, ba? crusade. Si Ate Benya, isang na nagpapatotoo siya hanggang ngayon. Oo. Na yung anak niya, pinagaling talaga ng Panginoon. Yung diabetic, di ba? Hanggang ngayon, buhay pa rin siya. So, talaga yung presence ng Panginoon, pinaramdam niya. Yun ang kuhan ko talaga na hindi ko talaga yung experience talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang napakasarap na balik-balikan talaga. Yung kasama mo ang Diyos, na habang ikaw ay naglilingkod, kasama mo ang Diyos kahit saan ka pumunta, diba? Kasama mo ang Diyos kahit saan ka makarating. Kasi kapag kasama mo kasi ang Diyos, kahit anong problema, di ba? Nandun palagi kasi alam mong kasama mo ang Diyos. Tsaka yung alam natin na totoo yung Diyos natin. Yun ang yun ang pinamaganda sa lahat, di ba? Lahat na. Kasi kung titignan natin, di ba? Naniwala talaga ako na ang Diyos ay kasama natin sa ministeryo natin ito.
Kasi lahat ng mga pinag-pray natin dito sa pangarap, naganap, Ito na nangyari. nga yung na For answered prayer tayo. katugunan ng Di ating ba? Lahat ng mga pinag-pray natin, di ba, yung barangay hall nga natin, hindi ganyan dati. Kulungan nga lang naman yan. Tapos kubo-kubo lang yan. Pero ngayon makikita mo naman yung ginawa ng Panginoon dyan. Maging yung simbahan, di ba, pinahimasukan din namin yan dati. Oh, di ba? Natanggal yung Santo Niño. O ginawang Holy Spirit. So ibig sabihin, di ba yung Holy Spirit, talagang yun ang nagmamanifest ngayon dito sa lugar natin, yung Holy Spirit. So napakaganda. Yun nga na talagang napakasarap na kasama mo ang Diyos kahit saan ka mapunta, kahit anong oras. Napakasarap kasi yun ang pangako ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Kaya po, saan man kayo, di ba, sasamahan ko kayo. Yun ang sabi, yun ang pangako ng ating Panginoon. Sabi, umpisa pa lang, emotional na. Pero napakaganda po na nakaka-inspire. Kasi syempre parang, sa panahon kasi namin ngayon, kung parang nakaka-inggit na parang, ganun sila dati. Pero kumbaga, salamat po sa ano niya na, yun nga po, di ba, kaya doon natin malaman na talagang ano rin yung mga pinagdaanan nyo, di ba? Hindi basta-basta kahit tumatawa kayo, alam namin yun. di ba? Tumatawa-tawa naman basta mga joke-joke, pero yung kumbaga yung deep ano nyo is talagang mapakalalim. So, yun. Kakaiyakan na. So, dahil nagkakaiyakan na, ayan, so tutuloy po natin. Ang next question natin ay, paano nyo po yun? Katulad niya po nasabi nyo kanina, yun nga, yung sa, kung ano man yung naganap nun dun sa mga nangyari po doon, is, paano nyo po na-overcome? Mga ganung struggle, mga struggles po na pinagdaanan nyo, diba, along the way, along the journey nyo, bilang mga pioneers. Kasi syempre mahirap maging pioneer di ba, parang walang-wala Baga, ikaw yung magsisimula kayo yung nagsimula. Di ba? So, baga, paano po ninyo na-overcome lahat ng mga pinagdaanan nyo po para mabuo lang itong ministry na to? So, number 1, ang gingo namin is through prayer and fasting. Naalala ko noon yung nag-prayer and fasting kami. Kasi pag sinabi kasi namin na prayer and fasting talaga. Walang distraction Walang tawag doon, from sunrise ba yun? Sunrise hanggang sa paglubong na talagang hindi ka talaga kakain ng tawag, pero nasa sayo yan kung anong gusto mong pagpapasting, partial, di ba? Nandiyan yung gusto mo solid. Pero yun ang naging motivation kasi namin para magpatuloy kahit anong mga struggle, mga circumstances na dumating sa amin nun. At talagang yun ang naging motivation namin, prayer and fasting. Yun ang tapos yung overnight talagang hindi na walang pasensya. Don't watch. Yun talagang hindi, yun ang naging motivation talaga, yung prayer and fasting. Pinakamalaga talaga. Pero sa panahon kasi ngayon parang hindi masyadong sa prayer and fasting. Lalo sa amin, mga kabataan. Pero ngayon, ang prayer talaga, kasi yun ang yung solid foundation natin. Tapos yung mga parang fasting. Foundation talaga. Prayer and fasting. Prayer talaga. Prayer. Prayer. Talaga. Yun naman ang ginawa ng ating Panginoon sa diba? Siya ay nag-ministry siya. Prayer talaga. Kaya yun din dapat yung Di ba sa Jeremiah 33:3, di ba sabi niya, call unto me and I will answer thee. At ano pag sabi doon? Sa iyo. Mga kababalag hindi mo pa nakikita, di ba, yung mga ganun na. Kaya wala naman tayo bang talagang lalapitan, tatawagan, di ba? Kundi ang Panginoon. Mga walang ibang solusyon. Kaya Mga nga, struggles. Babalik na kayo. Kahit ano pang, kahit gaano kabigat, maliit man, malaki. walang mabigat sa Panginoon. Walang malaki. Maliit O, na. walang malaki madali, na problema. walang mahirap. Kasi yun ang unang-unang kinuwang ko talaga, yung sinasabi ko palagi na anuman ang problema, anuman kalaki ang problema mo, kasi laki man yan ng barko, huwag mong tignan yung barko na malaki. Kundi ang titignan mo, kung gaano kalawak
yung dagat na kinalalagyan ng barko. Di ba? Yan ang pagaganda talaga is yung panalangin at saka yung pagpapasta. So yun talaga yung dapat din syempre para ma-adapt din ng mga kabataan yun po. Kasi kumbaga parang kung titignan, katulad sa inyo kanina, kahit saan kayo magbunta, talaga napupuspos, kunting kantahan lang, puspos na, iyakan na talaga. Kumbaga laging kasama yung banal na spirit, masarap po talaga sa pakiramdam mo. At yun dapat din yung maibalik. Lalo na, syempre 26 years na, di ba? Kumbaga parang dapat niya mas lalo pa ngayon na mas doble na prayer pa, mas dobling di ba? So, yun po, nawa, patuloy na maging inspirasyon po kayo sa aming mga kabataan, sa generation namin, na maging tulad din ng generation nyo na. Kasi napakasarap din talaga ng mga kabataan, yung pinaka malapit sa Panginoon. Kasi kami yung mga gagamitin din, wala namang iba na kapag hindi naman sa pero kung mawala na kayo, di ba? Kami rin naman yung papalit eh. So, dapat mapagpatuloy kung ano man yung nasimulan po ninyo. At dapat yun yung unang-una, prayer and fasting. Kasi di ba, syempre sa panahon po namin ngayon, pagka nagka-problema ang kabataan, parang kung saan tumatakbo, kung ano-ano. So, yun nga po isa. Dati kasi wala namang social media, walang Facebook dati. Kaya talagang kapag may problema, kayo Lord lang talaga. So talagang isa din sa mga hadlang din yan eh. Pero yun nga po, patuloy na yan, sa mga kabataan dyan, kapwa ko kabataan, patuloy tayong ma-inspire, di ba? Na talagang kumbaga, hindi sa mainggit, pero maging motivation natin yun, di ba? Na palagi nating makasama yung banal na spirito. At paano? Through prayer nga po, di ba? Through prayer and fasting. At yung pakikipag-need natin, syempre, sa Panginoon. Ayun. So, ayun din po, syempre, as pioneers din po, di ba, ng church na ito, paano po yung adjustment nyo? Syempre, nagsimula po kayong kabataan na malaya, yung gawin yung kahit anong gusto yung gawin kasi makabataan pa. Pero ano po yung adjustment nyo nung nagkapamilya na po kayo? Syempre hanggang ngayon, ito nandito po kayo, di ba? At yung mga anak na kayo na kasama-kasama na rin namin sa ministry, paano po yung adjustment? Parang ano yung pagkakaiba ng kabataan kayo nun at nagkapamilya na kayo sa ministry? Mas limitado. Mas limitado. Kasi yung time, siyempre, babudget mo yung time. Diba? Tapos yung, iba kasi nung kabataan ka pa parang hawak mo pa yung oras mo Kahit saan pwede ka pumunta, diba? Kahit ano pwede mong gawin. Pero ngayon meron ka ng pamilya, may obligasyon ka na sa pamilya mo, medyo balance din, diba? Nababalance mo yung oras mo, yung pag-ministry, yung sa family, sa career, diba? So, nandoon na mahirap din minsan na mag-adjust. Yung adjustment period namin, hindi ganun kadali kasi nasanay kami na nung kabataan kami full force talaga na talagang yung panahon namin talagang ministry lang, puro ministry. Parang ang buhay namin dati ay talagang ministry lang. Church lang. Pero nung nagkapamilya kami, syempre nandoon din na first ministry natin is family. So, may mga adjustment lalo na sa mga oras at sa mga schedule. Pero isang maganda at mabuting halimbawa na ipakita din natin sa mga anak natin, sa pamilya natin na unahin talaga si Lord sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Malaking adjustment po talaga yung ginawa ninyo from kabataan to may pamilya. So, hindi ko naman alam yung feeling nun. Diba? Kasi kabataan pa lang ako. At para alam ko na rin, diba, paano mag-a-adjust kapag nagkapamilya na. Ayan po. Siyempre darating sa point na gano'n di mo ba? So, kailangan nalaman ko na rin. Pray pa ni Joy. Nag-pray pa ng God's will. Hindi ko makalimutan sa preaching ni Pastor dati yung kapag gusto, may paraan, kapag ayaw, maraming dahilan. So sa adjustment, di ako gano'n naman syempre, nahirapan dahil syempre asawa si Pastor, hindi asawa. So para, dahil yung support ministry, medyo talagang mahirap din dahil lalo mag-iasawa ka ng Pastor. Meron nga isang libro na yung asawa ka ng Pastor, napakahirap na So yung adjustment medyo mahirap syempre dahil nung una, hindi naman ako ganun involved ako pero marami bang bagay hindi pa ganun hindi pa ganun naintindihan pagdating sa ministry. Pag support lang, pero tumagal yun na, nagiging naintindihan ko na syempre pag pastor, iba yun talagang yung vision and mission, naintindihan ko na. So talagang support group, nasa support lang ako sa pastor namin. Parang medyo sa Medyo mabigat, no? Medyo mabigat.
sa akin, syempre, nung kabataan ako, andun yung parang kaya mong suwayin yung magulang mo dati. At talagang kung saan yung mga pagtitipon, nandun ako, yung gano'n, lahat ng gawain, napupuntahan. Pero tama nga na kapag, syempre, pag ikaw ay nagkaroon ng pamilya, may limitasyon, di ba? Ako kasi sa part ko, parang, ano po, medyo mahirap. Kasi syempre, hindi naman lingid sa inyo na, syempre, nakapangasawa rin ako talaga na hindi pa talaga na nakakilala dati. Alam ko, ngayon, talaga na nakilala naman niya si Lord, pero may mga kadahilanan kung bakit nangyayari yung ako sa totoo lang po. Sobrang nahirapan ako mag-adjust. Yung gusto mong gawin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ko magawa. Parang ang daming dahilan, ang daming dahilan. Pero alam niyo po, alam ni Lord yung sabi ko nga, Lord, alam ko tumitingin ka sa puso. Masarap maglingkod. Sobrang masarap maglingkod. Pero syempre, yun nga, may family tayo na dapat din nating unahin. Salamat sa Panginoon kasi sabi ko nga nung time na hindi ako nakakasama sa gawa. Sobrang syempre yung puso ko parang, alam mo yun, parang hindi kinakaya. Pero sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng peace of mind. Sabi kasi ng Panginoon sa nabasa ko, yung kalooban ng Panginoon, bibigyan ka niya ng kapayapaan. And then sabi ni Lord, stay, manatili ako. Yun po yung sinunod ko. At syempre, sa part ko, may family rin ako na dapat ding sundin. At syempre, alam ko rin yung stand ko bilang pastor, bilang manggagawa, bilang lingkod ng Panginoon. And yun nga, yung ipinakita ni Lord na binigay niya ako ng peace of mind, yung peace of heart din. At kapayapaan na, Lord, thank you. Kasi hindi ako na-stress sa buong araw, hindi ako na-stress sa ilang linggo, hindi ako na-stress. Kaya thank you, Lord, kasi naniniwala ako na ang Diyos ay kumikilos. Yung sinasabi nga ni Mario, ang Diyos kasama natin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon na napagtatagumpayan yung bawat struggle natin sa buhay, sa family, sa kahit saan, di ba? Napagtatagumpayan natin sa pamamagitan po ng pananalangin at pagbabasa po ng Biblia. At yun po yung pinanghawakan ko palagi. Kaya, yun lang. Yun. So talagang iba-iba po talaga ng experience, iba-iba na adjustment, di man pare-pareho talaga di ba? Kaya kumbaga parang kasi di ba yung sa iba sinasabi nila na hindi, ganito lang yan, ganyan. Pero iba-iba pa rin talaga na sitwasyon, hindi naman pare-pareho. Oo nga talaga. Di ba? Masarap talagang maglingkod sa Panginoon kapag single ka pa. Di ba? Kasi ako, katulad ko dati, lalo-lalo nung nagkuhan pa kami ng ang tawag dito ng LGC Dagat-Dagatan. Kasi wala naman silang ibang uhugutin noon kundi ako kasi ako yung tawag na parang freelancer noon O pumunta ka sa ganito kasi may problema isang church natin doon. O di. Siyempre, yun naman ang maglilingkod, sunod ka. Iba talaga yung maglilingkod ka ng single ka pa kaysa sa mayroon ka ng pamilya. Di ba? At isang napakagandang bagay na mapangasawa mo is Christian din. Yeah, kasi pagka Christian din, magkasama kayo sa pananampalataya, talagang walang conflict. Di ba? Walang conflict doon, walang ang tawag doon kung ano man ang mapagdesisyonan yung dalawa, di ba? Walang mapagtatalunan. Yung ganun. Kahit na mayroon ka ng pamilya, pero kung parehas kayong, di ba? Parehas kayong Christian. O di ba? Yung adjustment ay madali lang.
madali lang yung adjustment na yun. Yun napakasarap talaga na tawag doon yung pag tayo naglilingkod sa Panginoon, dapat may asawa ka man o single ka, di ba? Ay talagang yung puso mo pa rin. Yun pa rin ang kasi sabi nga, kung ano yung puso mo, di ba? Yun ka. Kaya nga, sundin mo kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, and then ang Panginoon naman ang siyang bahala sa'yo. Hindi naman tayo gugutumin ng Panginoon sa mga sa paglilingkod sa Panginoon. Marami rin akong mga natutunan dyan. Kasi lalo ako kasi nung nag-asawa ko, family talaga. Yun ang inuna, family. Yun ang naging priority ko. Pero yun na nga, iba pa rin talaga pagka ikaw tinawag ng Panginoon. Diba? Kahit na sabihin mong yun ang susunod ka pa rin. Kaya susunod ka pa rin. At isa sa napaganda, ito nga sabi ko, di ba? Na sa mga single dyan, di ba? Sa mga nagnanais mag-asawa, napakasarap na maging kasama mo sa buhay mo, di ba? Ay yung kasama mo pa rin sa ministry. Sabi nga ni Pastor Pablo, di ba? Yan sa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ayun, 1 Corinthians ba yun? Do not equally you to the unbeliever, di ba? Yan ang pakasarap kasama sa paglilingkod is yung kapwa mo muna ng palataya. Kasi walang sagabay. Thank you po sa inyong advice. Yung advice yun. Ayun, kaya sa mga kabataan din dyan, di lang ako Pero ako naipit dito. Joke lang. Kaya pwede advice ko rin naman sa kanila, hindi naman porke Kristiyano, dapat mas maangat. Kailangan hindi lang Christian, not godly. Godly man, Kasama mo godly talaga sa woman. ministry yung Hindi lang basta. Hindi lang basta Christian boy, Christian girl. Man of God. Man of God talaga. And woman of God. Diba? So yan, sa mga kabataan dyan, narinig nyo, diba? Masarap maglingkod sa Panginoon pag single pa dahil walang magbabawal sa'yo, walang, diba? Walang hadlang sa pagmiministry mo sa Panginoon. So, patuloy syempre na, yan natin, kumbaga, i-absorb natin, diba? Yung mga experience sa ating mga pastor na talaga namang alam na nila kung ano yung mahirap na adjustment kapag mula sa kabataan, nagkaroon ng asawa, diba? Nagkaroon na ng pamilya. So, huwag tayong magmadali. Yun lang yung isa sa mga message dyan, diba? Na huwag tayong magmadali. Mas lalo nating i-focus yung ating mga sarili sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi pag nagmadali tayo, mahihirapan tayo, di ba? Hanggat hindi natin na-fulfill yung will ng Panginoon sa buhay natin, yung calling natin, patuloy natin syempre na sumunod lang tayo sa Panginoon. So, ayun, di ba? Natuto tayo. Natuto rin ako, di ba, na sa mga experience nila ay talaga namang nakaka-motivate po at nakakataas ng confidence din, syempre, bilang isang kabataang Kristiyano na alam na namin yung goal dapat namin gawin dahil po sa mga experience. Kaya salamat po sa inyo. So, ayan, syempre masyado tayong emotional. So, bago po natin i-continue, syempre, itong ating talakayan, ating pagkukwentuhan tungkol sa ating mga throwback natin sa mga nakaraan, sa history ng ating church, ay patuloy po pakinggan mo natin ang isang awiting ito para makapagpagaan naman ang ating mga kalooban. At magbabalik po kami mamaya para sa bookingang time natin at tatanungin natin ating mga kapastoran para naman syempre hindi na puro iyakan tayo dito, no? So, kumbaga parang enjoy din po natin itong time na to na makapag-usap tayo at ma-throwback natin lahat ng mga pangyayari at mga experience po sa inyong buhay sa ministry. So, yun lamang po. Magbabalik po kami. Masayang tunay, buhay
Ayan, muli po kami nagbabalik para sa ating FB Live ngayon. At gaya po ng sabi ko kanina ay ang ating episode ngayon ay ang bookingan time. So, titignan natin kung sino ang mag-booking sa kanila sa isa't isa. Diba? So, sino ang magtuturo, sino ang pinakamaraming turo dyan ngayon. Ayan, so malalaman natin at makikilala natin ang ating mga kapastor. Siyempre, di na naman sila puro kadramahan sa buhay. Siyempre, meron din namang puro kasiyahan din. At kung sa mga nakakilala dyan, alam naman natin ang ating mga pastor ay talaga namang puro tawanan. Mga pastor ay kapag magkasama-sama sila ay parang makabataan pa rin. Di ba? Tatawanan, nagjo-joke. Ayan. So, ngayon, syempre malalaman natin yan. So, ready na po ba kayo mga pastor? So, hindi, ewan. Ay, na sumagot. Ready na. So, ang ating game po ngayon ay bookingan time. So, ituturo nyo lang po, may itatanong po ako sa inyo. At kapag, syempre, bilang ako ng tatlo, 1, 2, 3, go. Pag sabi ko pong go, ay tuturo nyo kung sino yung taong yun. Laglagan na to, yun na nga eh. So, wala na pastor. Laglagan din. So, bookingan time nga po. So, okay na po? Ready na po? Okay, round 1. Okay, ang ating tanong ay, sino ang, parang kilala ko lang agad to, kahit di nyo ituro. Sino ang pinakaiyakin? 1, 2, 3, go! Ano? Ayun. Kagaya po nakita nyo kanina siya ang pasimulo ng iyakan. Si Ninong Mario, ang nag-iisang lalaki pero siya ang pinaka-iyakin. Bakit hindi pinaka-iyakan si Ninong? Mababaw Hindi, talaga. mababaw talaga. Mababaw. Pero ano lang kalamitan lang sa mga lalaki ng raw Ayun, may sinasabi nga si Pastor Jimmy na kapag ikaw ay makilala sa Panginoon na natin, Kahit lalaki ko, magiging malapot ang pinto. Iiyakin ka talaga. Yun daw yung tunay na matapang. Yes! Nagapagtandakan mo yan. Mapalad ka. Mapalad ako yakit siya. papaiyak. Okay, pero no. Kasi sa mundo, kapag matapang ang lalaki, o parang sa mundo, ang pagka ng lalaki is dapat bawal umiyak. Matapang ka. Pero Hindi sa mo yan Panginoon, bigde. no? Pero pag sa Panginoon, iyakin. O kasi gano'n naman sa Bible, yung mga karakter yung mga iyakin nila. Ating mga lalaki. Ayan, so, pinakaiyakin natin si Pastor Mario, tandaan niyo yan. Huwag niyo papaiyakin. Ayan, so ating next ay, sino ang pinakamasipag maglinis ng church? Noon nung kabataan niyo. Sorry. 1, 2, siguro. Siya lang naman yung Siya lang naman yung lalaki. Saan ang time nun? Hindi, ako nakatira Full time kasi siya. nakatira siya sa church. Siya yung naglilinis. So talaga kaya mga. Kung siya pala yung simula ko. Pero lahat po si Pastor Mario. Okay, so ang pinakamasipag ay si Pastor Mario. Dahil nga naman, siya yung nakatira na doon. Full time na siya sa church. Simula po. Doon pa sa dating church. Hindi pa po yung gito. Nahihiya ka talagang tumapak noon kasi pure wax yun. Wow, kumikinang ba lahat? Parang ginto yung ano. Grabe naman. Okay, so ngayon po, sino ang palaging pinapagalitan ni Pastor? 1, 2, 3, go. Ano kayong dalawa? Sino to? Tuturo. Nahiya. Sino ang pinaka-pinapagalitan ni Pastor? Ayaw Hindi ko na. Oo. Alam ko na kung ba. Bakit? Ikaw? Layas. Kasi layas na Ay, siya. oo, layas. Di ba may senaryo mga kayo nun? Oo, yung dati tayo yung apat tayo. Kasama ko siyang full time dati. Nag full time din siya sa ministry noon. Pero Gumagala. biglang nawawala. Kasi may yung one time na na umiyak sila. Oo, yung nag-swimming Ay, tayo. swimming kami. Si Jenny Jean, si Carol. Si Jenji. Pag-uwi ka, alam mo. Kala mo yung tani ka lang na lagot. Oo, kasi meron pa kayong kwento sa akin na ibinabantayan ko sa Like school. school. Sumali ako ng fraternity. Kasabay niya. Pinakapasaway si Pasmin. At laging pinapagalitan ni Pastor. Okay? So, hindi na mawawala sa kabataan. Nagdahilan. Okay, sino po ang pinakamadaldal tuwing fellowship? Siya. Dalawang isip. Silang dalawa. Hanggang ngayon naman eh. Siya nga kami pa to. Bakit? Ako tahimik ngayon eh. Ako nga tahimik ngayon eh. Ngayon yan, dati ngayon kayo nagsasabi. Ganun ay nakati yung ano yun eh. Obvious na yun. Hanggang Hindi, ngayon. totoo yan kasi dati pagka mga ganun pa ako eh. Ako si Bunso ngayon. Hindi, siya nga yung napaka-ano eh.
Ako perfectionist dati, perfectionist ako eh. Bawal. Pagka, sabi ko, Bible study, pag Bible study, bawal. Bawal mga ganun-ganun na mabayaran. Okay, so, ikaw na. Dalawa kayo nasa hot seat ngayon. Okay, pinakamadali. Hanggang ngayon naman madaldal pa rin eh. Dalawa na si Pastor. Ay, scorean? 2-1-2. Zero yan? Zero ba? Malinis. Malinis ang budi. Nasa loob ang kulong ito. Baka mamaya na sa isang tanong natin, baka mali mo makasamba. Okay, so hanggang ngayon naman, obvious naman Ay, madaldal kumuha na talaga. kami. Nakaganyan na pero nakabahan na. Okay. So, sino ang mahilig mang asar? 1, 2, 3, go. Mabait. Lubos ako na naman. Dahil walang may tuwa. Parang ito yun. Saan nung kabataan, syempre. Ako tinatanong niya. Yun, sila naman dalawa paragi. Sila dalawa naman. Kami na pala. Okay Eh na. kung nandito si Jenny Jean, Sister Luisa. Sister Luisa, si Jenny Jenny Jean. Manood ka. Ikaw yun. Si Jenny Jean, di ba? Si Jenny Dinadamay ni Jean. wala dito ah. Pastor Luisa. Saka Sister Luisa, ano yun? Alam ko manonood siya. Ano siya, Sino yung nga daw pag dito sa... kumakanta lang. Nadamay kayo. Dito dito Bible lang. study. Nag-worship yan. Ang labit yan. Oo nga. Seryoso Si yan. Jenny G naglalagay ng mga... Oo yan. Nanggugulo. Ulit. Gagano na gagano. Basta nalala yung kanta na ano, walang tao, walang hayop. Si Rixin, si Rixin. Election ba yun? Parang baka umiyak. Parang baka umiyak si Walang Rexy. tao ng bagay. Okay, kung nanonood po kung sino man Walang tawa. sino yung Rex Silver. Ayan, O kung baka nanonood yung mga binabanggit po nila, hello po sa Hindi inyo. makakalimutan. Mag-comment po kayo at ayan, ibibili nyo na yung mga kalokohan nyo. Ayan. Okay, so mahilig pa namang asal si... Yan dalawa. Ang promotor ni- Nadamay kayo. Ang promotor ay si... Sister Luisa. Dinamay ni wala dito. Sabi ko dito Si lang. Sister Jenny Jean, yun. Mag-iba yun, Hindi na yun. Ay, mag-ina pa tayo. Makulitin, makulitin. Ayun, okay. Ayan, sino ang wagas tumawa? Brumendo, tatanong ko ba ito? Sino? Turo nyo na. Ako na. Pero ang original. Original. Original si... Wagas tumawa. Bakit ba yun? Sir Banji, pag naging halak na Ninang Helen. O, Nani Helen. Ninang Banji. Sila yung next Naabutan ko generation. yun. Kami dalawa rin. Nakamana. Hindi yung tagapagmana. Oo nga, kasi Tawa yun. sinisitsitan sila ni Pastora Aida nun. Oo, si Pastora Aida parang si Camario. Tama. Next generation. So, guys, naabutan ko pa yun. Sobrang grabe. Buhat ka din parang tahimik lahat. Tapos biglang magod ka na, nagtatawanan sila dun sa lulong room. Hanggang dito abot yung tawanan nila. So, hello po din dyan kay Ninang Banji at Nanay Helen. Comment down below at yun. Nire-reveal kayo ng mga to. Dinadamay kayo. Sabi ko hanggang dito lang eh. Okay, next po. Sino ang pinakamasungit? Ganun na, tatanungin ko pa ba? Go! Ayaw magturo sa sarili, no? Dati naturo yung sarili. Mami na, no? Ako si Konti lang. Pero, Promotor. Hindi, si Pastora, tahimik pero kaya si Pastor Aida talaga yun. Oo, si Pastora. Pero yung nagdadamay na naman kayo ng wala dito. Disciplinarian siya. Sinabi ko sa mga pastor. Disciplinarian siya. Pero naging ano naman yun at nakatulong naman. Kumbaga pagka masungit, at nabot ako si Pastora Aida. Nagtatamburin kami noon kapag kunwari, Tatawanan ka naman. pag hindi kami nakasando, pag natamburin, papagkita kami, Hindi masungit ang termino. Oo, hindi masungit. Stricta siya. Pero yung pagka-stricta, naging ano Hindi naman naging- naging masungit ah. Hindi naman masungit. Nagtatanggol yung sarili. Stricto. Stricto. Perfect. Pero nasa lugar yun. Kumbaga naging ano naman, disiplinado yung mga... Si Camario na sa lugar din siya. Ano sa lugar din naman ako. Pagkanita ako na sa lugar ah. Sabi niya kasi, oo kaya wala sa lugar. Okay, so sino na pinakamaraming score? Siya. Okay. Okay, so sino ang madalas mahilig magturo pag magpe-pray? Ay, si Camario na naman yan. Pastora. Kanina lang, di ba? Sabihin, uso na pala
pala dati magturo. Unamahan na lang namin. Ang motor nun, si Pastor. Pastor. Kasi Manayari din. Bible study kami. Bigla magtuturo. Walang sabi-sabi yung Bigla na lang. Walang kasay-kasay. Bigla na lang. Maunahan tayo ni... O ganon. Bigla na lang sasabihin pa kami. Parang bang ano, pamangunahan tayo ni parang may drum roll. Need pa. Kakabahan ka na. Kaya dapat lagi kang ready, no? Pati nga yung sa Bible study, biglang-bigla na lang ikaw ang... Oo, hindi mo alam. Hindi mo. Akala mo siya yung tatayo, yung pala ikaw pala yung magsasalita. Ikaw pala yung Bible study. Hindi ka Doon kami nakakalagay tinrain din. niya. Pero pag doon training din, no? Yung parang lagi kang ready. Sige po, kaya akala mo, babasahin niya na yung... Yung yung pala, message niya. sasabihin pala, ang mag-mensahe sa atin ngayon, si brother o sister. So, dapat talaga pala. Hindi ka naman makaangal kasi Oo. gawain na yun. Hindi ko pwede mo. Training ground, no? Kasi alam naman So, may niya pinagmanahan yung mga kabataan niya yun. Parang doon namin yun, puro turo na. Siya na. Pero alam naman kasi ni Pastor na pag tinuro na kami. Kasi Alam siya niya. yung ano sa amin, yung design ko. Kaya, alam niya naman. Pero kaya yun naman natin. My God. Nabukingan. Ayun. Okay, so nabuking na sila sa mga konting tanong lang ay nabuking natin sila. Mga kalokohan ng ating mga pastor dati ako sila yung mga kabataan pa. At nawa, syempre, nag-enjoy din kayo doon. Diba, nalaman natin syempre yun. At napakasarap din pala ng mga kabataan days nila. At nalaman din natin, diba, nagkaroon pala sila. Diba, yung mga ganyang bagay. At ngayon pa rin naman, may ganun pala naman. May mapangkulang doon. Sige, ano yun? Sino yung feeling wapo dati? Siguro laki dito. Sino naman? Bakit? Lahat ng kabataan na ano i-involve sa kanya, no? Grabe naman. Si Rexin. Ang dami na involved yan, Rexin. Rexin. Hindi. Ayan na dumalabay pa rin pala dati. Ano ba naman? Dami na Naliligo ako nga. Ang dami na Ano, okay lang. isa kasi. Kasi ikaw yung nanalo na. Wow! Di pa ganun sa'yo. Kala ko yung mga para may review. Kinakabahan baka ma-review pa yun. Okay, Baka kanina, okay. So bago ma-reveal yung mga ganyan, tago nyo na lang sa mga sarili nyo. Nagdala nakakaalam. Tago sa mga baul ninyo at ibaon na sa limot yan. Okay, so ayun po, no. Ay patuloy na enjoy tayo syempre sa bookingan natin. At syempre hindi pa nagtatapos para sa ating last episode mamaya. Magbabalik po muli kami para syempre tanongin naman sila kung ano yung gusto nilang mensahe para sa atin lahat ngayon. Lalo na sa mga nangyayari ngayon. Syempre sa mga nangyayari, sa mga ministry din syempre na ginagawa natin ngayon. Tulad niya nung sa mga pinalabas na po namin sa mga nakaraang FB Live ay yung ating community service which is yung ating Feed the Hungry Children of Barangay 181. Syempre yun talaga yung pinaka-heart ng ng Desyang Pangarap. Diba ba? Simula pa noon, kung binabalik-balikan ngayon dati, yung mga medical mission pa, di ba talaga community talaga, community-based po talaga. At yun din yung naging topic natin nung nakaraan, 25 minutes tayo, diba? #serving the community. At syempre ngayon, kumbaga application na lang. So yun po, mamaya tatalakayin natin yan at tatanungin natin sila kung ano syempre yung kanilang mga pananaw at ano yung gusto nilang sabihin din syempre bilang motivation po sa ating lahat ngayon. So babalik po kami. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Thank you, Lord, for this wonderful day that we will celebrate today. The love and grace that you poured out to us, now and forever is still the same. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in, and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We are here to celebrate.
church. Sing hallelujah, sing hallelujah. We celebrate, we celebrate, we celebrate. Sing hallelujah, sing hallelujah. We celebrate the 40th anniversary of our church. Hello po at muli nagbabalik po kami sa FB Live po natin ngayon at bago syempre kami magpatuloy ay don't forget to like, comment, and share po ang aming video sa mga kakapanood pa lamang po at balikan natin, kanina po ay napag-usapan natin yung mga throwback, syempre yung history ng mga konting history ng ating church, diba? Napakinggan natin, syempre nasagot ng mga kapastoran natin yung mga katanungan tungkol sa mga experience sila as a pioneering dito sa ating church at syempre yung bookingan natin kanina, diba? Na-booking din sila at nakita naman natin kung gaano kasaya, diba? Yung mga ngiti ng ating mga pastor, syempre nakakalambutin nyo ng puso, diba? Na makita natin sila na kumbaga binabalik-balikan ito at masaya silang binabalikan ng lahat ng mga nakaraan nila bilang mga pioneering at mga kabataan din noon at ngayon syempre ay mga nagsisilbi ng kumbaga mga pastor at mga motivation din syempre sa ating mga kabataan. So ngayon po syempre dahil nga nasa community quarantine tayo, 'di ba? Maraming mga nangyayari na sa paligid natin, isang buwan na po mahigit at nakakalungkot yung mga balita, 'di ba? Pero syempre bilang isang pastor, 'di po ba? Ano po yung masasabi niyo sa mga nangyayari sa atin ngayon? Ano yung gusto niyo po sabihin din sa mga nanonood sa atin ngayon na makapag-encourage din sa kanila sa mga ganitong panahon, 'di ba? Na ito nga community quarantine, syempre sa virus. Syempre maraming natatakot, 'di ba? Maraming mga kumbaga nababagabag ang kalooban nila. Lalo nga po sa mga pagkain na yan, relief na yan. Diba? Maraming mga issue ngayon na kinaharap ang ating komunidad, ang ating bansa. Pero syempre bilang pastor, ano po yung inyong pananaw patungkol sa mga ganitong mga pangyayari? So simulan po natin sa kakatingin. Okay, sige, simulan daw po natin kay Pastor Ralim. Ako talaga. Ano ba masabi niyo sa mga, bilang pastor po? Ano yung mga nasabi niyo sa mga nangyari po sa atin? Siyempre po, hindi naman tingin sa atin yung nangyayari, di ba? Sa kasalukuyan, talagang sobrang daming tao na sobrang natatakot, takot magutom, di ba? Ang dami nilang takot na inilalagay nila sa kanilang mga puso. Pero ang may advice ko lang at ang salita ng Panginoon ay talagang panghawakan lang natin, katulad na sinabi dito sa Pilipos 4:6, sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. At sabi dito sa 2 Chronicle 7:14, ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay na aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Isang bagay po na pinapakita ng ating Panginoon dito na huwag tayong matakot, di ba? Huwag tayong mabalisa, kundi tayo ay patuloy na manalangin. Kasi naniniwala po ako na malaki po yung nagagawa ng panalangin. Amen? At ang panalangin po talaga is prayerful. Kahit saan ka naroon, kapag ikaw ay tumulog sa Panginoon, di ba? Andun yung katugunan ng Panginoon na ibibigay sa atin. Saka isa lang po yung nakita ko na kung ang mga tao ay patuloy na magpapakumbaba at mananalangin at hahanapin natin yung kalooban talaga ng Panginoon at higit doon, tatalikuran natin yung mga gawang masasama. Yung pangako ng Diyos nandoon ibabalik niya, di ba, sa atin yung lupain na may katiwasayan at kapayapaan. Isang bagay po yun na ibinibigay sa atin ng Panginoon na ang tao nawa ay magbalik loob sa ating Panginoon. Hindi lang makakilala, di ba, kundi magbago yung buhay, di ba? Yun po yung isang bagay na nais na iparating sa atin ng ating Panginoon. Napakagandang, di ba, na motivation din sa ating lahat na yun yung pagpapakumbaba. At uwi pa rin tayo dun sa salitang prayer, di ba ba? Panalangin pa rin po talaga. Ayan, Pastor
po bilang pastor sa mga nangyari po sa amin. Yun nga, bukod sa syempre prayer, lagi natin iisipin na God is under control. Naalala ko lagi yung aking favorite verses na yun nga, na sa 1 Thessalonians 5:18, tama ba? Na in everything give thanks. Tapos yung Romans 8:28 na all things work together for good to those who love God. So, sa mga experiences buhat nung nakakilala sa Panginoon, lagi pinapaalala ng Panginoon na lahat ng bagay ay may plano siya, may layunin siya. So, ang isang bagay na tinitingnan maaari dito, yung talagang ano ba yung ating magiging attitude pag dumarating na sa mga ganitong pagkakataon. Dahil, kumbaga yung God will heal our land napakadali lang yan kung gugustuhin ng Panginoon at meron siyang timetable dyan. Pero sa ngayon, ang isang bagay na paalala sa atin, lalo mga Kristiyano, huwag tayong sobrang mag-focus na sa matatanggap na sak. Halimbawa, di ba, yung ayun sa sak at tapos sa 1K. Kasi karamihan na, yun yung sa 2 Chronicles, di ba, 7:14, na dapat talaga bumalik tayo sa Panginoon, humita yung tao sa Kanya. Kasi yung madaling maubos yung pera na yan Pero yung ituturo ng Panginoon sa atin na kung gagawin natin una yan, na manumbalik, humingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin niya tayo at ibabalik niya ang kasaganahan. God will heal our land. Kaya bilang mga mananampalatay din ang isang bagay na paalala, huwag tayong sobrang maging kampante. Di ba? Kasi parang, di ba sa mga pangyayari, minsan parang okay na siguro tapos yung iba maaari, lalo na isang bagay na nakakikita ko rin, na baka ang iba parang gusto pang magpatuloy, no? Kasi lalo yung mga kung tatambay-tambay ka nga, isipin mo, pabain para ganito. Kasi ang sarap, kumikita ka, walang ganito. Pero, hindi naman syempre dahil pangangailangan yun. Kaya lang, focus na sa Panginoon. Trust in God. At patuloy na yung lalo sige sa mga Kristiyano na focus lang tayo sa Panginoon. Marami tayong pwedeng gawin sa bahay, mag-pray. At patuloy na ibahagi pa rin natin yung social media. Di ba? Lagi natin sinasabi, pwede natin gamitin yan para makaabot talaga ng mga makakilala sa ating Panginoon dahil sa hindi natin alam kung ito na ba talaga yung hindi natin alam, rapture na ba kung pagkatapos ito or pero at least nakagawa tayo, hindi tayo natiling nakatigil lang or naghihintay lang ng bagay-bagay sa biyaya sa ating Panginoon. Kaya lang, yun yung nangyari, inalam ng Panginoon kasi may plano at layunin siya. Magpatuloy lang tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. At isang bagay po ulit, dahil yung last ba to? Yung final day na. Isang bagay po, yung feeding po ng Feed the Hungry Children, pagbarangay 181, bagamat nakaraan sa 182 po tayo. Isang bagay po, kung hindi po kayo na makalabas, isa pong hamon po sa inyo ay pwede po kayong magamit ng Panginoon na sumuporta. Di ba kahit lockdown, di ba? Pero iba, lockdown, hindi makapagpadala, may mga nagsabi na. Pero kung kaya naman po at nasa heart nyo po, very welcome po kayo sa Jesha Ministry. Napakarami pa pong kakainin. Imagine, sa isang ikot po namin sa buong barangay 181 pa lang, 7,000 plus na po. Kaya, salamat po minsan pa sa lahat ng mga nag-sponsor. Hindi po nakatingin ang Panginoon sa laki o liit. Kahit nagpairam ka ng kaldero, nagpamerienda ka sa mga volunteers, napakalaking pasalamat na po namin sa Panginoon yun. And itong lately nga, salamat sa Panginoon yun nga, nasira ang sasakyan, pero naging namin ng Panginoon para bilis na yun, naging mabilis na yun. Yung si Brother Raymond ba yun? Yan. So, ang Diyos na magbabalik ng kabutihan sa pagpalain lahat ng mga nagiging kabahagi. God bless po sa bawat isa po sa atin. Di ba sabi nga rin, di po ba na si Lord yung magbibigay ng mga makasama mo Huwag mo alalahanin kung sino makasama sa gawin mo kung ano yung pagkatao sila ng Panginoon, sila na bahala. Kaya nakakatuwa po yung sa akin pa lang. Nagulat ako na driver na tayo, ganyan. So yung provision talaga na Lord, di mo yun ina-expect no? Kailangan talaga magtiwala ka lang sa Lord, have faith in God lang talaga, na ipoprovide niya lahat ng mga pangailangan. Tsaka isang pambagay na yun, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Amen. Sa totoo lang po sa ngayon, ang aming budget sa feeding na ito ay talagang hindi namin alam kung saan kami kukuha na. Pero God shall provide talaga. Amen. Yun ang talagang panghawakan. God shall provide. Diba?
Kasi alam naman natin, hihipo si Lord ng mga tao, lalo yung mga matatabang puso dyan, di ba, na sa pagbibigay, ay alam po namin na hipuin ka ng Panginoon, di ba, para supportahan din. Siyempre, hindi naman to para sa amin eh, di ba? Para sa mga batang nagugutom, dahil nga po lockdown, wala nang iba, wala nang makain, na kailangan talaga nila ng makakain, di po ba? Para sa kanila to, di ba? Siyempre, para din sa ating Panginoon, yung paglilingkod. Saka yung isang bagay hindi ko makakalimutan doon yung kahapon din na imagine may mga bata ang galing sa bundok nagtatakbuhan pababa dahil Kita sa mo lugaw. yung gutom nila. Diba? Nung palang maano ka na, parang maantig talaga yung puso mo eh. Talagang maano ka na tumulong talaga. Magbigay ng pagkain. Kasi lugaw nga lang yun, paano pa kaya kung ano pa ibigay mo. So sa ganung bagay pa lang, malaking tulong na po yun sa ating komunidad. So kayo po, Pas, ano po masasabi niyo sa ating viewers bilang pastor po, sa mga nangyayari po sa atin? Ito po ay maaaring isang wake-up call para po sa ating lahat, sa lahat po ng tao. At tunay nga sinabi ng ating Panginoon ayon sa kanyang salita, sa Hebrew 13 verse 5 po ba, na hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. So sa panahon pong ito ng COVID-19, na makikita po natin at masusubok talaga ang iba't ibang uri ng tao, di po ba? Mga taong nangangailangan, makikita po natin sa paligid po natin, sa kapitbahay natin, maging sa loob po ng pamilya po natin. Diba? Isang bagay po na maaaring meron pong itinuturo at ipinapakita ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, ang pinakamahalaga dun is kung ano yung lesson, kung ano yung lesson na makukuha natin sa ganitong pangyayari. Sinabi nga ni Pastora na God is in control. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat matakot, although hindi maaalis yun sa isip at puso ng mga tao. Pero narito po kami bilang mga kapastoran na patuloy po na umaalalay sa bawat isa at patuloy nagpapalakas din po sa inyo na meron po tayong Diyos na ating pananaligan, meron po tayong Diyos na hindi nagpapabaya sa atin, meron tayong Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang sa atin. Kaya nga patuloy po tayong manampalataya sa Panginoon, manalangin, at sa Book of Luke, kung mababasa po rinyo, lagi pong sinasabi doon ay magsisi at talikuran ang mga kasalanan. So, isang bagay, maaaring itinuturo sa atin ng Panginoon, pinapakita sa atin ng Panginoon, ano ba ang higit na kailangan natin sa panahon ngayon. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at talikuran ito, at naroon po yung habag at biyaya ng ating Panginoon na tunay nga sa lahat ng mga pangyayari na dumarating po sa atin, ang pagsubok na ito, sabi nga lahat ng virus outbreak ay may katapusan. Malalagpasan po natin ang lahat ng ito. So, tulong-tulong lang po tayo, kapit lang po sa Panginoon, patuloy na magtiwala sa Lord. At isang bagay tinuturo sa atin ng Panginoon, yung tunay na lalim ng kahulugan ng pagtitiwala sa Diyos. Na wala po tayong ibang pananaligan, wala po tayong ibang maaasahan, kundi ang ating Panginoon lamang. At tunay nga, pinapakita rin dito na yung kung aasa tayo sa iba, sa tao, minsan talaga sa pangako ng tao, mabibigo tayo, di po ba? Sasamang loob natin. Pero sabi nga, ang Diyos, kapag nangako, hindi siya napapako. Yan. Palaging nandoon yung katuparan ng kanyang pangako sa atin. Kaya yun lamang po, patuloy lamang po tayong magsaliksik ng salita ng Panginoon para mas lalo po natin maunawaan kung ano ba yung kalooban ng Panginoon sa mga nangyayaring ito. At maraming lumalabas po, may mga sariling pananaw, opinion, pero kung ikaw ay naroon na nasa malalim ka na relasyon sa Panginoon, mauunawaan po kung ano po yung nais ng ating Panginoon sa mga panahon pong ito. At encourage ko po lahat ng mga mananampalataya, tuparin po natin ang ating tungkulin bilang isang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon, isang wake-up call po sa ating lahat ito. Kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, yun po ang gawin natin. At isang bagay din na sa pagtatapos ng COVID-19 na ito, alam nating may nagawa tayo. Diba? Meron tayong na-accomplish. At yun yung tinitingnan ng Lord doon. Nagawa mo ba kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon? At salamat sa mga panalangin ng iba nating mga kapatiran na lagi pong nandyan, nakasubaybay sa atin, sa mga frontliners, sa lahat po ng mga kapatiran po natin
na nasa tahanan lang po nila at patuloy na nanalangin. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon po sa lahat po ng mga magdo-donate po ba? At mga volunteers, mga tumutulong, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At alam ko marami pang hihipuin ang ating Panginoon para maging successful po at patuloy na magkaroon ng katuparan ang proyektong ito. Na tunay nga po na ito po ay alam natin na tayo po ay gumagawa na kasama natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos at pagpalain po tayong lahat. Okay, at syempre, last but not the least, ang ating nag-iisang Pastor Mario, syempre. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Kung gusto po natin na matapos kaagad itong COVID-19, di ba? Kagaya ng pakiusap ng ating Pangulo, di ba? Magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili. Di ba? Kasi itong COVID-19, sabi nga, hindi basta-basta ito. Pag sinabing stay at home, stay at home. Di ba? Dahil mayroon naman mga frontliner, mayroon naman mga tawag dito, mga ginagamit o mga taga nasa LGUs para abutin kung ano man ang mga pangailangan natin. Gaya nga ng sinabi ng Pastor Josephine, di ba? Sana huwag tayong magtiwala ng lubusan sa pangako ng tao, kundi manangan tayo sa pangako ng ating Panginoon. Ay napakaganda na isang bagay na sabi ng Panginoon na sinulat ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, di ba? My grace is sufficient for you. So, ang biyaya ko'y sapat, di ba? Sa lahat ng iyong mga pangailangan. So, masasabi mga kapatid, di ba? Kapwa mananampalataya sa ating Panginoon, na napakaganda na bilang mga mananampalataya, huwag tayo mag-alinlangan sa pangako ng ating Panginoon. At ang masasabi ko bilang isang mga mananampalataya, maging kabahagi tayo, di ba, sa paglutas ng COVID-19 at hindi po nawa tayo ang isa sa mga nagpapasaway sa ating gobyerno, kundi maging kabahagi tayo pagpapatupad at ng solusyon para matapos na ang itong nararanasan natin ito. Pero gayon pa man, lahat ng mga pangyayaring ito, alam ko na talagang may tinuturo talagang Panginoon sa atin. Ito, sabi nga ng aking asawa, ito isang wake-up call talaga. Hindi lamang sa mga mananampalataya, kundi sa buong mundo, sa ating lahat. So napakaganda na bilang mga mananampalataya, it is the time na kung hindi man tayo makapag-share, di ba, sa ating makalabas sa ating tahanan para makapag-share, it is the time na masyaran mo na rin ang iyong pamilya. Yeah? Sabi nga, di ba, na once na tayo makakilala na sa ating Panginoon, hindi lamang tayo ang maliligtas, kundi buong sambayanan po natin. Diba? Acts chapter 16:31. Yun ang napakaganda na siguro niloob ng Panginoon ito para mangyari na yung verse na to. Diba? Kasi ang pagdating po ng Panginoon, diba, ay hindi po ito yung tawag dito dahil sa ganitong mga sakuna, kundi darating lamang ang Panginoon kapag na-i-share na natin ang kanyang salita sa lahat ng dako. Yeah? So, unang-una nating may i-share ang salita ng Panginoon is sa Jerusalem. Saan ba yung Jerusalem mo? Diba? Sa loob ng tahanan. So, napakaganda na nawa maging pagsilbing aral sa atin ito. Huwag po tayong mag-alala, di ba? Na kung ang gobyerno natin na hindi matustusan lahat ng ating pangailangan, nandiyan ang Diyos, nandiyan ang ating Panginoon Jesucristo na siyang magtutustos ng lahat ng ating. Kung papansinin po natin, yung 5,000 katao nga, 2 tinapay lang ang ginamit.
di ba? Napakain niya lahat. Di ba? 5 tinapay at 2 isda. Di ba? 5 tinapay, 2 isda. Nakakain ang 5,000 mga kalalakihan natin. Pwera pa yung mga babae at bata. So, how much more siguro tayo. Di ba? Kung tayo mag-alinlangan, manampalataya tayo sa ating Panginoon, manalangin tayo, di ba? At sabi ko nga, yung sinabi ko kanina, magkaroon po tayo ng disiplina. Ayun ang palaging inihingi ng ating Panginoon para matapos na itong kinakaharap natin na sakuna dito sa ating bansa. So, purihin po natin ang Panginoon. At ang isang iniiwan ko sa inyo yung 2 Corinthians chapter 12 verse 9 na my grace is sufficient for you. Ang biyaya ng ating Panginoon ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi po tayo makukulang. Purihin ang Panginoon. Gandang pangawakan po yun, no? Lalo na sa mga nangyayari nga. Tsaka sa paligid kasi parang lahat nagreklamo na, di ba? Na wala na makain, ganyan, dami ng issue. Pero talagang ang biyaya ng Panginoon ay sapat, di ba? Hindi man natin maranasan material, pero kumbaga ang Panginoon talagang kumikilos siya, di ba, sa ating mga buhay. Na hindi man natin nararamdaman hindi pa naman natin siya nararamdaman ngayon o nararanasan niya yun, pero darating ang panahon, di ba, na ipaparanasin sa atin ng Panginoon yung kaginhawaan, yung kanyang biyaya na nag-uumapaw. Yun yung pangako ng Panginoon, siksikliglig at umaapaw na biyaya. Hindi lang naman basta biyaya lang, kundi umaapaw. Sabihin, sobra-sobra pa sa higit sa kailangan natin. At yung yari po, di ba, napakaganda na sinabi ng ating pastor din kanina, di ba, na ang Panginoon talaga yung pangako niya ay hindi siya napapako, di ba? Kaya nga siya yung pangako nagpapako, di ba? At inako ang lahat ng mga kasalanan natin, inako ang lahat ng mga sakit at karamdaman. Kaya nga po, di ba, sabi sa kanta, by His stripes we are healed. So si Lord, si Jesus Christ nagpahampas na siya lahat na nasakit. Kinuha niya na, inako na niya. So itong COVID-19 na to, walang-wala to sa Lord. Di ba? Isang pitik lang ng Panginoon mawawala yan, basta magpakumbaba, di ba? Magpakumbaba at patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Wake up call po talaga, eye-opener po talaga to sa ating lahat na manumbalik sa ating Panginoon. Kasi walang ibang punot dulo nito, kundi, di ba, Alpha at Omega ang Panginoon, di ba? Siya ang Alpha at Omega, siya ang una, simula at ang katapusan. So, di ba, saan ba tayo pupunta kundi sa ating Panginoon din naman? So, ayun po, nawa nakakuha tayo syempre ng maraming mga words of wisdom mula sa ating mga kapastoran, di ba? At nawa po patuloy tayo sa ating mga tahanan, kayo sa mga nanonood dyan, patuloy po kayong mag-ingat at yun nga po kaya nasabi natin mga pastor kanina, i-take nyo po itong seryoso, itong COVID-19 na to, hindi siya biro, pero syempre hindi rin naman biro ang ating Panginoon, di ba? Seryosohin din natin yung mga pangako ng Diyos dahil totoo yan, tunay, at mangyayari yan. Hindi pa man ngayon, pero mangyayari ang mga pangako ng ating Panginoon. Ayan, so kaya talaga nakaka-bless po dahil bagamat, kumbaga, syempre, anniversary nga po natin ngayong April. Bagamat ganito yung nangyari, pero isa pa rin to sa mga blessing ng Panginoon. Walang sayang, di ba? Walang dapat paghinayangan dahil lahat ng bagay ay ginagamit ng Panginoon upang patuloy na magamit niya tayong mga anak niya, di ba? Sa ministeryo niya, sa kanyang tahanan. At patuloy, syempre, ito na nga yung time na application na ng ating laging sinasabi at kiniklaim natin. Ano nga po ba yung vision natin? Diba sabi doon, ang mission natin is every hand, every church, every member reaching the lost and the community. So talagang komunidad na. Ito na yung time para i-apply natin yung ating mission at vision. Di ba? Sa 26 years, biruin nyo po 26 years, ito na ang katugunan. Diba sa ating mga panalangin, sa ating laging kiniklaim, God bless pangarap, God bless the Philippines, diba? God bless Caloocan, talagang pagpapalain po ng Panginoon. Sabi nga doon, there's a rainbow always after the rain. So after ng pag-ulan, di ba? Merong rainbow na nagsasabi na, di ba, yun yung pangako ng Panginoon di ba, na magpapaalala sa atin na hindi na tayo gugunawin ng Panginoon. Di ba, sa pamagitan ng tubig at matapos din lahat ng mga problema at pagsubok natin. So ngayon, sa mga taga-Jesham, pangarap dyan, isa lamang ito sa mga dapat nating ma-overcome ngayon at magkakaroon din, makikita rin natin yung rainbow, di ba, yung katapusan ng mga bagay na ito at mag-celebrate din tayo ng sabay-sabay, di ba, na mapapagtagumpay natin ang mga bagay na sama-sama pa rin bilang isang pamilya ng Jesham, bilang iisang pamilya sa ating Panginoon. So, ayan po. Ngayon ay syempre, ubos ng ating oras, di ba? So, napakasarap po, di ba? Balik-balikan, syempre, mag-throwback tayo ngayong Wednesday na to sa ating midweek. Alam ko po, nag-enjoy din kayo, di ating mga pastor, di ba? Balik-balikan ninyo yung mga nakaraan ninyo, yung mga tawanan, iyakan, na nakakamiss, di
di ba? At doon natin nakita, di ba, na hindi natin madalas nakikita ang ating mga pastor na ganito, pero di ba, sa mga ganitong pagkakataon, ay nalaman natin kung ano nga ba talaga yung pinakamalalim na kahulugan kung bakit nabuo ang Jesham Ministry. At mas malalaman pa po natin yan sa mga susunod pa nating mga FB Live, sa pamamagitan din ng ating senior pastor, di ba, ipapaliwanag po niya, tatalakayin niya ang ating history, di ba? Sa mga hindi pa nakakaalam, kahit ako hindi ko pa masyadong alam yung history dahil syempre kalagitnaan na ako ng ministry na to na buhay. Di ba? Pinanganak. Di ba? So hindi ko pa talaga alam. Pero syempre excited din ako nakita po nila nung naging baby pa ako. Nilabas ako, di ba? So yan, gusto ko lang syempre malaman. Bilang mga bagong henerasyon, magandang malaman din namin kung ano ba talaga yung foundation po ninyo. Di ba? Para hindi syempre madala namin sa susunod pang mga generasyon. Maganda yun, di ba, na maipagpatuloy. Kaya salamat po sa inyo dahil kung wala ang ating mga pastor, syempre, wala rin tayo ngayon, di ba, wala rin yung mga ministry, yung mga hinahawakan natin ngayon, wala yan lahat. Kung wala rin syempre yung mga kasipagan, di ba, na ating mga pastor nung sila ay nagsisimula pa lang. At syempre, wala rin naman sila kung wala ang ating Panginoon. So lahat talaga po ay patuloy, binabalik natin ang papulit para salamat sa ating Diyos na buhay. Amen? So, ayan. So ngayon po, tatapusin na natin ang ating FB Live ngayon. Salamat po sa inyong panonood. At syempre, bago tayo matapos, ay tatapusin natin syempre ang video na ito sa isang panalangin na may declaration syempre, di po ba, ng biyaya at habag ng Panginoon sa ating lahat. At pangungunahan po tayo ni Pastor Mari. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa mga sandaling ito, Panginoon o God, na kung saan o Diyos aming pong binalikan, Panginoon, ang ministeryo, Panginoon o God, na ginawa mo, Panginoon o God, dito sa pangarap, Panginoon o God. Kung paano po nag-umpisa at kung paano mo po tinawag, Panginoon o God, ang iyong mga lingkod upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat o Diyos sapagkat tunay nga na ipinakita mo lamang, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon o God, at ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Lord, maraming salamat, Panginoon, minsan pa o Diyos sa iyong kabutihan at patuloy, Panginoon o God, na sa mga panahon pong ito, Panginoon, amin pong itinataas, Panginoon o God, ang lahat po, Panginoon o God, ng mga frontliner, O Lord God, na kung saan, Panginoon o God, sila po ay gumaganap, Panginoon, ng kanilang mga tungkulin, Panginoon o God, sa kabila, Panginoon o God, ng banta, Panginoon o God, ng COVID-19, Panginoon o God. Lord, dalahin ko, O Diyos, ang iyong pag-iingat sa kanila, Panginoon o God. Balutin mo sila, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon o God. Lord, sila po, Panginoon o God, na mga frontliner namin, Panginoon o God, mga doktor, nurse, Panginoon, mga kapulisan na sa military, Panginoon, mga janitor, Panginoon, lahat, Panginoon o God, mga gumaganap, Panginoon o God, ng kanilang mga tungkulin, O Diyos. Lord, dalangin ko, O Diyos, ang iyong pag-iingat sa kanila, Panginoon o God. At maging ang kanilang mga pamilya, Panginoon o God, ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon o God, na naiwan, Panginoon o God, sa kanilang mga tahanan, Panginoon o God. Lord, darangin ko po rin po, Panginoon o God, ang iyong pag-iingat sa kanila, Panginoon o God. Ang iyong divine protection, Panginoon o God, sa bawat pamilya, Panginoon, ng aming mga frontliners, O God. The Lord, sa mga sandali po ito, sa mga oras na ito, O Diyos, patuloy ka para namin tinataas, Panginoon o God. At alam namin, Panginoon, na mayroon ka po, Panginoon o God, layunin, Panginoon o God, sa bawat ng pangyayari, Panginoon o God, sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, sa pangarap po ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon o God, sa iyong mga biyaya, Panginoon o God. Sa kabila, Panginoon o God, ng pagharap namin, Panginoon o God, sa ganitong sakuna, Panginoon. Nariyan ka, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon o God. At ganoon din po, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, ang aming pong feeding program, Panginoon o God, yung Feed Hungry Child, Panginoon o God. Lord, dalangin ko, O Diyos, na maging magbuting halimbawa nawa, Panginoon, ang aming mga ginagawa, Panginoon o God. At dalangin ko, Diyos, na hipuin mo pa po, Panginoon o God, ang maraming mga konsihal, Panginoon,
maging mga kapitan, Panginoon o God, sila rin po, Panginoon o God, ay gumanap, Panginoon o God, ng kanilang mga tungkulin, Panginoon o God. At dalangin ko, O Diyos, na mahawaan namin sila, Panginoon o God, ng aming mga mabubuting gawa, Panginoon o God. Dalangin ko, O Diyos, na Ikaw pa rin po, Panginoon o God, ang siya mag-provide, Panginoon o God, ng lahat ng aming mga pangailangan, Panginoon o God. Ipuin mo po, Panginoon o God, ang maraming mga anak mo, Panginoon o God, upang matugunan pa, Panginoon o God, ang feeding ministry na ito, Panginoon o God. At hindi lamang po, Panginoon, ang Barangay 181, Panginoon o God, ang maabot, Panginoon o God, kundi nawa, O Diyos, dalahin ko po, Panginoon, na humipo ka po, Panginoon, ibang mga churches, Panginoon o God, na kumanap din po, Panginoon o God, ng ganitong tungkulin, Panginoon o God, upang maabot din po, Panginoon o God, ang bawat barangay, Panginoon, kung saan, O Diyos, maraming mga bata, Panginoon o God, ang mga nagugutom, Panginoon. Lord, alam mo po, Panginoon o God, at kilala mo, Panginoon, ang mga tao, Panginoon o God, na mga nangangailangan, Panginoon o God, ng tulong, Panginoon. Kaya, O Diyos, nihingi po namin, Panginoon o God, ang pangunguna mo, Panginoon o God,